Hello guys, good morning. Meron tayong bagong router dito, no? Yung GoCloud router natin or OpenWRT router. So ito ay alternative natin kay Compass N5 at kay NE Wi-Fi. Since space out na yung dalawa, ito na yung pinalit natin. Pareho lang sila ng program. Okay, ang pagkakaiba lang nito ay mas mababa yata yung memory kasi 512 yung yung NE Wi-Fi. Ito parang hindi ko sigurado, parang 256 lang yata. Double check ko na lang guys, no. Pero yung sa functionality pares na pares lang naman. So ngayon may nagtanong sa ating customer paano natin ipapalitan ng VLAN ID yon. By default kasi naka VLAN 22. So unang-una gagawin natin, ko-connect tayo dun sa guest network. Yan, yung GoCloud guest 2G or 5G. Yung password, tanongin niyo na lang ako. Okay. So, ang kanyang IP ay 192.168.20.1. So, the password ay itanong nyo na lang din sa akin. Okay? So, ito na yung admin ng GoCloud. At dito sa may upper left, andyan yung option. Pupunta tayo dito sa may ang purpose ng video, papalitan natin ng VLAN ID, no? Dito tayo dito sa network. Dito tayo sa may hanapin natin yung LAN. System network. Ito, LAN config. Ayan, tapos ito yung VLAN. Okay? So by default may nakalagay dito na VLAN 22 yan. I-delete na lang natin to, guys. Okay? Kasi papalitan natin ng VLAN tag ID, no? So, wala na yung VLAN 22 natin. Double check natin dito sa may switch. Etong VLAN 13, tanggalin na rin natin to. Ayan. So, kung ano man VLAN yung nandun, tanggalin lang natin. Submit natin yan. Update natin. Okay. At gagawa tayo ng bagong VLAN. Kung ano man VLAN gusto nyo, 13, 22, 88, or whatever na ginagamit ng system, ay yun ang ilalagay natin. Okay, yan. Nag-log out. At pasok ulit tayo dito. Double check natin kung wala na yung VLAN nya. Network settings, LAN config, VLAN. Ayan. Delete ulit natin. Isang delete pa. At ayan. Tapos dito sa switch, ayan, wala na. So refresh natin. Sa importante, wala na yung mga VLAN, no? Kasi gagawa tayo ng bago, no? Wala na dito sa switch. Dito sa VLAN, wala na rin. So ayan, gawa tayong bago. Click nyo lang tong plus sign. At kung anong VLAN ID yung gusto nyo ilagay, for example 13, or kung anong VLAN man yung gusto nyo, gawin na lang natin 22 kasi ang ginagamit ko ngayon ay Piso Pi, so VLAN 22 yon. Kung LPB ka man or Wi-Fi 5, VLAN 13, ilagay mo yon kung anong VLAN ID ng specific software. So VLAN 22 din. Ang IP niya na ginagamit ko ay 10.0.31.22. I don't know kung tama to, pero ito yung ginagamit ko kapag Piso Pi. Double check nyo na lang sa dev. Okay? Then yung netmask nito 255.255.224 yata. No, I don't know din kung tama to, no. Paki-double check na lang, hindi ako sigurado dito. But for demo purposes, yan na lang muna gamitin natin. Okay? Yung binding interface ay LAN 4. Since doon nakatusok yung ating board. Kaya LAN 4 yan. Okay? So, recap lang natin. VLAN ID, kung ano man gusto nyo. IP address, kung ano man yung reserve IP na ginagamit ng software nyo. Tanongin nyo yung software developer. Then, pati yung netmask. At sa binding interface ay LAN 4. Okay? So, submit natin to. Ayan. Okay. So, refresh natin. Tingnan natin kung nandiyan na talaga. Dito tayo sa ayan. Wala.
Sana, ayan, refresh natin to. Yun, nagla-logout siya guys, no? After natin mag-save. Double check natin. Network. LAN config. VLAN. Hindi nag-save. Ulitin natin guys, pag hindi nag-save. Minsan may bug to eh. 22. Teka, silipin muna natin dun sa switch. Kung nandito na, wala pa rin. Ulitin nyo na lang pag ayaw. Ngayon talaga kasi mga pre-firmware lang to eh. 22 tapos 10.0.31.220 and then netmask 25524. I don't know, tama yan, no? So importante yung binding interface LAN 4. Ayan, submit. Actually, kaya hindi nag-take effect pagka-submit ko. Okay na ba yun? Ayaw, no? Waitin natin. Ba't ayaw niya? Wi-Fi settings. Ay. Network. LAN config. VLAN 22. Ayun. Meron na, guys. So, ganun lang. Pagka hindi nag-take effect yung ginawa nyo, ulitin nyo na lang, no? Madali lang naman, eh. Ayan. Binding interface. LAN 4. After nyan, punta na kayo dito sa switch. Dapat may lalabas na rin yung VLAN 22 doon. Ayun na, guys. So, may lumabas na. So, dito, mapansin nyo, yung CPU nakatag. Tapos, yung port 5, yun yung one port natin. Yan yung ISP. Naka-untag yung LAN 5. So, wala tayong gagalawin sa LAN 1, LAN 5. Dito lang sa VLAN 22. Wala nang gagawin sa VLAN 1, VLAN 5, sa VLAN 22 lang sa pinakababa. Okay? Itong LAN 1, 2, 3, kung gusto nyo gamitin sa additional access point, edit nyo yan, guys. So, click nyo lang itong edit. Tapos, yung LAN 1, kung gusto nyo gamitin sa additional access point, dapat naka-untag siya. Okay? Ganun din yung LAN 2, untag nyo. Then, yung LAN 3, untag nyo. Yung LAN 4 dapat nakatag kasi dyan ilalagay yung connection papunta sa board. Okay? LAN 5, port 5 para sa ISP, CPU, nakatag lahat. And after nyan, submit nyo lang. Tapos double check kung VLAN 22 na. Ganun lang guys. Matagal lang kasi dinedemo natin. 8 minutes na, no? So, hintayin lang natin matapos yung updating. Malalobat na. Yun. So, double check natin kung nag-take effect. Network settings, switch, VLAN 22, hindi ulit nag-take effect. So, ulitin natin pag ayaw. Untag. Ganito yata talaga to. Dalawang beses gagawin. Ayan. Tapos, submit natin. All staging content will be submitted. Pasensya nyo na kasi GoCloud naman, libre lang naman yan eh. Hindi yan paid firmware. Kaya talaga minsan ay may bug. Network. Switch. Sana gumana na. Ayun, gumana na. LAN 1, LAN 2 at LAN 3 para sa additional AP, naka-untag. Tapos yung LAN 4 para sa board. Off yung LAN 5, CPU, nakatag. Okay na yan. Tapos dito sa LAN config VLAN, double check lang din natin. Naka 22. Ayan na guys, no? Subukan nga natin guys kung gumagana. Kung hindi man, baka kailangan restart yung board, no? PC Wi-Fi GoCloud 2 GHz. Yan. Pero yun na yung tutorial. Ganun lang naman magbago. Okay. Ayan, gumana na, oh. Pasok na yung
piso pi. So, ganun lang. Depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo bilang tag ID. So, editable bilang siya. Okay, thank you.